Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. We are continuing on with our devotional series entitled Good Manners and Right Conduct. Today's episode is entitled Be Compliant, and we are now in part number 21. Ano ba ibig sabihin ng be compliant? Maging masunurin. Ang talata po natin ay nasa Philippians chapter 2 verse 14. Ganito po ang sinasabi. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Gawin daw ang lahat ng bagay na walang reklamo at walang pakikipagtalo para tayo di mapupulaan ng iba. Punta tayo sa ating reflections. Ang context po ng passage na ito ay tungkol sa cooperation sa church. Sinusulatan ni Apostle Pablo ang mga Kristiyano sa isang lugar na tinatawag na Filipos. The Apostle Paul's goal was simply this, so that the believers can work together with one mind and one purpose, ayon sa verse 2. And the only way to do this is by submitting to one another. Thus, the instruction in verse 14. Kapag may pinagagawa sa iyo, do it without complaining and arguing para ma-attain natin yung ating goal na we can work together with one mind and one purpose. Di ba? Ang ganda niyan. Kahit sa bahay, magandang i-apply yan, hindi ba? Ano ba ibig sabihin ng compliant? Well, to be compliant simply means do what you're asked to do. Yun lang. Sundin mo ang ipinagagawa sa iyo o maging masunurin sa ipinag-uutos sa iyo. Alam natin na kapag hindi tayo sumunod in a general sense, if we fail to obey instructions, this can result to troubles or situations that we may regret. Di ba? Siguro alam niyo naman yan. Kung kayo po ay na-fine na sa inyong mga traffic violations, di ba? Nag-speeding ka dyan o nag-parking ka sa maling lugar. Nako, may sangkatutak o napakamahal na mga fines, lalo na kung dito kayo nakatira sa Australia. Para makaiwas tayo sa mga troubles, ito ang dapat natin gawin. Matuto tayong mag-comply or be compliant. Marami pong utos sa Bible na ibinigay sa atin na dapat nating sundin. At isinulat ang mga ito para sa ating sariling kabutihan din. At alam natin na kapag tayo susunod sa mga utos na yan, merong blessings. At kapag hindi tayo susunod, merong mga dire consequences. Merong mga epekto o resulta na di natin magugustuhan. Magbigay po ako ng tatlong mga general statements lang na nakalagay sa banal na kasulatan. Halimbawa, una, toward our leaders. Sabi sa Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Yan, utos yan sa lahat ng mga tao sa church. Maging masunurin sa mga nangunguna sa inyo sa church, sa inyong pastor, mga diakono, mga leaders ng church, mga elders, hindi ba? Kung kayo naman ay nagtatrabaho, sabi ni Apostle Pablo sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the master you are serving is Christ. Kung kayo po ay nasa inyong trabaho naman, maging masunurin sa inyong boss o sa inyong supervisor o sa mga taong nakakataas sa inyo. Ano man ang inyong ginagawa, ialay mo yan kay Lord sapagkat siya ang tunay mong boss. Maganda yung pananaw na yan, hindi ba? Pag nagtrabaho kayo, huwag niyong isipin na ang pinaglilingkuran niyo ay yung inyong kumpanya o ang inyong amo, kundi ang ating Panginoon. Ialay kay Lord lahat ng ginagawa. Be compliant. Sa mga mag-asawa naman, sabi sa Ephesians 5:21, submit yourselves to one another. Ang pagsasubmit ay hindi lang inutos sa babae. Paborito kasi ng mga lalaki o ng mga Kristiyanong men, yung wives, submit yourself to your own husband. O ayan, liwanag. Nasa verse 21, submit yourselves to one another. Pag may inutos si Mr., Madam, o pag may inutos si Madam, Mr., gawin mo lang ang pinagagawa sa iyo na walang reklamo. Kasi alam natin, pag nagreklamo tayo, away na ang kasunod niyan, di ba? Halimbawa, inutusan ka ng asawa mo. Kahit paganda naman ang pagkakasabi, nagreklamo ka naman kaagad. Ano ba yan? Kita mo nang may ginagawa ko. Kita mo nang nanonood ng TV. Kita mo nang nagpapahinga. O anong mangyayari? Banata na ang kasunod, di ba? Away na yan. Bakit? Kasi kung sumunod ka na lang, di wala nang away. Kaya kinakailangan maging compliant. Huwag magre-reklamo para sa kapayapaan sa loob ng tahanan. Paalala lang dun sa mga nag-uutos, kayo namang mga nag-uutos, matuto naman kayo makiusap ng tama. Dapat tama yung timing, tama yung paraan, at higit sa lahat, tama yung tono. Paano? Mayroong respect. Huwag natin tatawaging, hoy, si sweetheart. Yan. Hoy, batugan, ba't nakaupo ka dyan? Meron akong pinagagawa sa iyo.
Kapag tayo'y pagalit, ay nako, hindi tayo magkakaroon ng tamang pakikipag-usap sa ating kapwa. So yan ha, sa mga boss, maging masunurin, sa ating asawa, maging masunurin. Para naman sa mga anak, sabi ng Bible sa Colossians 3:20, "Children, obey your parents in all things." Ayan, ibig sabihin, kung kayo yung mga anak, kapag may inutos si nanay o si tatay, ay wag na magrereklamo. Gawin na kagad ang ipinag-uutos, hindi ba? Kaya lang, paalala rin muli sa mga magulang, bago naman kayo mag-utos sa inyong anak at meron siyang pinaglalaroan computer games niyan, halimbawa, wag naman kayong biglang magdidemand ng pagalit kasi dapat naman siguro mag-pause muna. Kung hindi ba ipopost, paano naman yan, hindi ba? So, itama natin yung ating timing. Kapag meron tayong gustong iutos, mapigit tayo ng advance announcement. Para sa lahat, sabi ni Apostol Pablo sa verse 25 ng Colossians chapter 3, "But if you do what is wrong, you will be paid back for the wrong you have done." Ano ibig sabihin yan? Merong consequences ang hindi pagsunod. O, alam nyo na yan, hindi ko na ipapaliwanag yan, di ba? Pag hindi ka sumunod sa boss mo, pwede ka matanggal sa trabaho. Pag hindi ka sumunod sa asawa mo, pwede kayong mag-away. Kayo mga anak, pag hindi kayo sumunod sa mga magulang, baka mabawasan ng inyong allowance o mabawasan ng inyong mga pribilehiyo sa loob ng bahay. May consequences. Lalo na kung hindi tayo susunod sa utos ng Diyos, mas matinding mga consequences. Magbigay po ako ng ilang mga paraan para ma-practice natin ang compliance. Paano ba maging compliant? Well, number 1, develop a servant's heart. Ang ibig sabihin, maging katulad tayo ni Jesus. Sabi sa Mark chapter 10 verse 45, ito ang wika ng ating Panginoong Jesus, "I came to serve, not to be served." Ay, ang galing ni Lord. Ako'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sana'y maging katulad tayo ni Lord sa kanyang kapabarahan, hindi ba? So yung mga taong may servant's heart, madali maging compliant kasi sa puso nila, ready silang mag-serve anumang oras. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 2:3, "Don't think of yourself as better than others." Ang ibig sabihin ay maging mapagpakumbaba. Huwag mong sabihin sino ka ba, ba't mo kayo inuutosan, di ba? Maging handang mag-serve sa lahat ng pagkakataon. Number 2, di lamang tayo dapat mag-develop ng servant's heart, dapat maging masunurin tayo sa mga protocols. Follow protocols. Ang ibig sabihin, always obey the rules wherever you go. Di ba? Halimbawa, drive ka, sumunod ka sa mga traffic rules. Tama? Pumasok ka sa paaralan, sumunod ka sa panuntunan ng paaralan o nagtatrabaho ka sa isang opisina, sumunod ka sa panuntunan ng inyong kumpanya. Yan ibig sabihin ng follow protocols. At pangatlo ay respect domains. Respect domains. Ang ibig sabihin niyan ay kapag bumibisita kayo sa tahanan ng ibang tao o pumapasok kayo sa church o sa mga templo o sa mga restaurants at mga public or private spaces, abay, sumunod kayo sa lahat ng panuntunan sa lugar na yon, hindi ba? Kung hindi ka sigurado, magtanong ka at maging handa kang matuto. Bakit? Sapagkat yan ay bahagi ng pagiging compliant. Igalang natin ang mga namumuno o mga taong nagmamay-ari ng lugar sapagkat tayo ay mga bisita lamang doon. So tatlo ha, develop a servant's heart, follow protocols, and respect domains. At ang huling bahagi sa wika ni Apostol Pablo sa liham na ito, so that no one can criticize you. Magiging mabuti tayong patotoo saan man tayo magpunta bilang mga Kristiyano kung tayo ay marunong mag-comply. So yun lang ang aking paalala sa inyong ngayong araw. Siguraduhin po natin, anumang oras, anumang araw, saan man tayo magpunta, be compliant so that no one can criticize you. Ito po inyong lingkod, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Maligayang araw po sa inyong lahat. God bless you.